Ayon sa Pag-asa ay maliit pa ang tsansa na maging bagyo ito sa bagong taon. Yan munang latest mula dito sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City. Rafi? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente, nagulat live mula sa Pag-asa. Samantala, hindi pa rin mahulugang karayom ang Divisoria sa dami ng mga nagki-Christmas shopping. At bukod sa panregalo, mabenta rin ang mga damit pamasko. Narito ang report. Kapag pagtitipid ang usapan, ang Divisoria ang isa sa mga laging takbuhan ng mga mamimili. Pero mas maganda mamili ng ganitong oras kasi nga maluwag. Bukod doon, hindi sila masyado mahirapan. Kasi sa mga muli, yung ganitong kalaki, umaabot sa kanila mga 5,000 plus na. Kami 2,500 may tawad pa. Bukod sa mga naglatag ng lamesa para sa paninda, nagkalat din ang ambulant vendor. Mula 10 pesos hanggang 300 pesos ang presyo ng mga laruan, depende sa yari. 20 pesos naman pataas sa mga shorts at damit. Karamihan sa mamimili, bukod sa pangsariling gamit, bumibili rin ng panregalo kaya mabenta rin ang mga pambalot. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Ilang Noche Buena items nagmahal na habang papalapit ang araw ng Pasko. Pero ang ilan nating kababayan, sisimplihan na lang daw ang Noche Buena. Narito ang report ni Julio Segovia. Sa gitna ng pagkukumahog ng marami sa pamimili ng pang Noche Buena, nag-ikot ang DTI at Department of Agriculture sa ilang supermarkets para magbantay presyo. Sa grocery ito sa Makati, nagmahal na ang fruit cocktail ng 2 piso, habang ang ilang brands ng condensed milk at all-purpose cream, piso ang nadagdag. Nasa normal range pa rin naman daw ito ayon sa DTI dahil sa mataas na demand ngayong Christmas season. Payo ng DTI sa mga mamimili kung may extra budget lang din naman daw, bumili na habang maaga pa. Iwas siksika na, tsak na mas makakamura pa. Huwag kayo maghihintay ng last minute dahil pag kinapos yung supply talaga, may tendency tumaas temporarily yung presyo. Ang ilang mamimili naman na aming nakapanayam sa isang supermarket sa Quezon City, sisimplihan na lang daw ang handa sa Noche Buena. Just keeping up with what's going on right now. Parang keep it simple para naman, you know, nakikibahagi ka dun sa nangyari sa CDO. Parang ngayon ko lang na bumili na ako kasi it's Christmas. Pero kasi when you get the news, kakagilty. Nag-ikot din ang mga opisyal sa Dagonoy Market sa Maynila, kung saan sapat naman ang supply at stable ang presyo ng mga bilihin. Hanggang 130 pesos ang kilo ng manok at aabot naman sa 180 pesos ang karning baboy. Ang pinoproblema ng mga tindera, matumal ang benta. Tipid lang sila sa kaya mo ng budget. Siguro, malapit na ang Pasko, medyo nagtitipid na sila. Kung anong meron, yun, pagkasyahin mo namin. Tipid kasi kulang sa sa budget. Tingin ng DA, may pangamba pa raw ang mga consumer sa pagkalat ng double dead o botsyang karne. Kaya payo nila, inspeksyoning maigi ang karneng bibilhin. Hanapin din ang NMIS certificate at magduda na kung bagsak presyo ito. Kapag kami nag-offer sa inyo ng 90 to 110, ay pagdudahan nyo na ho yan. Wala hong magbebenta na nag-produce sa tamang pamaraan na gano'n ang price level. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Mga kapuso, ngayong Sabado na ang huling araw ng simbang gabi. May paalala naman ng mga pulis sa mga deboto para hindi mabiktima ng masasamang loob. Narito ang report. Si Aling Teresita, 65 taong gulang, isa lamang sa marami nating kababayan na wala raw mintis sa pagdinig ng misa. Paniwala kasi ng ginang, matutupad daw ang kanyang kahilingan kung makukumpleto ang 9 na gabing pagsisimba. Yung nagkasakit na ako ng lupus, pinagdasal ko na awa ng Diyos namang na gumaling ako. Walang masama kung ilalapit sa Panginoon ang ating mga kahilingan. At bagamat hinihikayat ng simbahan na kumpletuhin ang 9 na misa ng simbang gabi, paalala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Hindi natin pwedeng ipako yung kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos dahil lamang nagkulang ka, nag-miss ka ng isang araw o 2 days. Whether you complete it or not, it's not really the most important. Ang pinaka-importante ay naghahanda tayo. Ang pinaghahandaan natin yung silang ng tagapagligtas, yung nagmahal sa atin. So, napaka-importante yung word na pagmamahal para maging lalong lubos at makabuluhan itong ating celebration. Samantala, paalala naman ng pulisya, bago lumabas ng bahay, isara ng maigi ang pinto at bintana, huwag magsuot ng alahas,
Huwag magdala ng malaking halaga ng pera at huwag dumaan sa madilim na lugar para hindi maging biktima ng masasamang loob. Tandaan, importanteng magsiguro para manatili tayong ligtas ngayong Pasko. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Tuloy pa rin ang paghahanap sa kanilang mga nawawalang kaanak ang ilang nasalanta ng bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City. Kaya naman halos din nila malaman kung paano ipagdiriwang ang Pasko. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Rhea or Rafi, tila hindi na nababawasan ang mga evacuee dito sa mga evacuation center sa Cagayan de Oro City. Sa covered court nga na ito sa Barangay Makasandig, mahigit may 1,000 katao ang nagsisiksikan kaya halos wala nang madaanan sa naturang court at maging ang mga bleacher ay okupado na rin. Nasa 2,300 na pamilya na raw ang nawala ng tirahan sa barangay kumpara sa ibang evacuation center. May kuryente rito pero masangsang na rin ang amoy dahil sa kakulangan ng palikuran. Nagmistulang sampayan naman ang ilang bahagi ng court sa dami ng nakasabit na damit. Mabuti na lang at patuloy naman ang pamimigay ng relief goods na dinudumog ng mga tao. Mayroon din namang medical check-up at libreng tawag. Lahat ng mga inilikas tanggap na raw na sa mga evacuation center sila magpapasko. At gaya nga ng sabi mo, Rafi, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa natatagpuan ang kanilang mga inanod na kaanak. Mayroon tayong nakausap na sinabing 8 pa niyang pamangkin ang hindi pa niya nakikita. At dahil nga dito, tiyak daw na magiging malungkot ang kanilang Pasko. At yan muna ang latest mula rito sa Cagayan de Oro City. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-uulat live mula sa Cagayan de Oro City. Samantala, hindi pinahintulutan ng korte si dating Pangulong Gloria Arroyo na magdiwang ng Pasko at Bagong Taon sa kanyang tahanan sa La Vista sa Quezon City. Pero pinayagan siyang samahan ng kanyang pamilya sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya naka-hospital arrest. Kaugnay nito makakausap natin ang anak ng dating Pangulo na si Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Good morning po, Congressman Arroyo. Hello, good morning po ma'am. Good morning din po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa unang hirit. Ano na po ang plano ng pamilya Arroyo sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon? Well, unang-una, syempre, kami po, magpapasko po kami dyan sa veterans. So, alam naman po ng mga apo, lalo na. So, excited naman po sila na makasama ang kanilang lola. Doon po kami magpapasko sa veterans po. So, makukumpleto ang pamilya Kong sa Pasko at Bagong Taon sa VMMC? Opo. Ano naman ang pinagkakaabalahan ngayon ng dating Pangulo habang nandyan siya, naka-hospital arrest? Well, ngayon po, syempre ngayon medyo dahil wala naman siyang ibang pwedeng gawin doon dahil bawal ang telepono, bawal ang computer. So, ang ginagawa niya po, nagsusulat siya ngayon at medyo busy rin po siya sa mga bisita niya. Marami pong mga gustong bumisita sa kanya. At sa ngayon po medyo nabahala sa mga... nag-aalala po siya sa mga nasalantad ng bagyo dahil kung hindi po alam ng karamihan, ang dating Pangulo po lumaki sa Iligan. So nalulungkot po siya sa mga nangyari doon. Meron ba siyang mensahe dun sa mga kababayan niya sa Iligan, Congressman Arroyo? Nalulungkot siya. And in fact, she's praying for them. At hinihimok niya ang lahat ng mga tao na tumulong din po doon. In fact, pasensya na po, hindi ako first-hand knowledge. Pero ang sabi rin po sa news na yung sweldo nga niya, sinatabi niya para po doon sa mga biktima. And then, yung mga apo niya, yung anak ko, anak ni Congressman Mikey, nagtabi po ng mga lumang damit, mga lumang laruan para po ipadala rin po doon sa mga biktima nabiktima po ng bagyo. Opo. Alright. Congressman Arroyo, pinayagan na ho siyang magpa-araw. I think 1 oras every day, tapos umattend ng misa. Pero yung laptop at cellphone, patuloy nyo rin pa ho ba itong iaapela? Iaapelan nyo pa ba ulit? Yun po, yung sa puntong yan, hindi ko po alam, depende naman yan sa mga abogado. Kasi yan, medyo legal na aspeto na yan. Yes. Pero nagpapasalamat naman po kami na pinayagan din ang aming ina na kasi yung sa pagpaaraw po, yung 1 hour of sunlight, kasi yan talagang matagal ng sinasabi ng mga doktor na kailangan po niya dahil yan po yung source ng kanyang vitamin D. So, nung dati po na wala pang order, maski po sinasabi ng doktor na kailangan niya
paaraw ng maski isang oras man lang, araw-araw, hindi po nila pinapayagan dahil wala pong court order, sinabi nila. So, Yes. nagpasalamat po kami na pinayagan naman. And then, yung mga ibang bagay naman, tulad po ng, yung radyo at TV, nagpapasalamat din po kami sa korte. Kung yung kalusugan ng dating Pangulo, kamusta? Well, yung sa kalusugan po, kahapon dumalaw po ako, no? Pasensya na po, hindi ako masyadong up to date sa mga pangyayari dahil isang linggo po ako. Kauwi ko pa lang po kahapon, galing distrito. Pero kahapon dumalaw ako sandali, no? But when I visited, medyo mataas po ang blood pressure niya. Although, medyo calm naman po siya, maayos naman po. At she was looking forward to yung pagbisita ng kanyang mga apo. Alright. Congressman Dato Arroyo, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga at Merry Christmas. Ay, salamat din po. Merry Christmas din po sa lahat ng mga nakikinig. Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Batikang mountain climber na si Romy Garduse, puspusang nagsanay para maakyat ang pinakamataas na bundok sa Antarctica. Kwento ng syuper na gusto nang iwaksi ang pagiging pasaway sa kalsada, tampok sa pagpapatuloy ng panatako, pangako ng bawat Pilipino. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.